Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 3 sa atin pong pagpapatuloy ng pag-aaral sa libro ng Romans. At hayaan niyo pong muling basahin ko sa Tagalog. Sa mga taga-Roma, chapter 3, beginning verse 21, pero ang focus ng ating pag-aaral would be verse 27 hanggang 31. Romans chapter 3, beginning verse 21, ganito po ang sinabi, "Subalit ngayon ay ipinapahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang ipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan upang mapatunayan sa pagpanahong kasalukuyan na siya ay matuwid at upang siya ay maging ganap at nag-aaring ganap sa taong merong pananampalataya kay Jesus." Verse 27, "Kaya nasan ang pagmamalaki? Ito'y hindi kasama sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya, sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari kung pinagtitibay pa nga natin kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan." Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Let's pray. O aming dakilang Diyos, nararapat kang purihin, sambahin sa kadakilaan na patuloy niyo pong pinapamalas sa amin, sa biyaya na patuloy po naming nararanasan. Salamat po sa mga nakalipas na tulong na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ngunit kami ay hindi nananangan sa anumang nakaraang tagumpay meron kami, kundi kami ay patuloy po na umaasa sa inyong biyaya, tumitingin sa inyo ng may pananampalataya, na kami po ay inyong tutulungan hanggang kahit sa mga oras na ito. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod sa kanyang pangangaral. Ikaw po ang kanyang maging kalakasan sa kanyang kahinaan. Ikaw po ang maggabay ng kanyang pag-iisip at sa kanyang mga sasabihin, O Diyos, ay ikaw po ang tumulong sa kanya at makapangyarihan niyo pong gamitin ang pag-aaral namin ngayon upang magbigay ng kalakasan ng pananampalataya sa mga believer at sa mga wala pa kay Jesus sa mga oras na ito ay kaligtasan para sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Now, sa ating pagpapatuloy ng Book of Romans, last week ay tinitingnan natin in verses 9 to 20 ng chapter 3 ang kalagayan ng sangkatauhan under sin. And in those verses, Apostle reaches the height ng kanyang argument patungkol sa bakit kinakailangan ng mga tao na maligtas. Why they need to be saved. Why they need the Lord Jesus Christ para sa kanilang kaligtasan. At nakita natin last week ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang taong alipin ng kasalanan na sa kanyang sarili ay hindi siya maaaring maligtas at maging matuwid sa harap
ng banal na Diyos. And then verses 21 hanggang 26, which hindi natin pag-aaralan today dahil kung maalala nyo pa, ito ay yung tinuro ko noong second anniversary natin bilang Lord's Supper message. But those passages ay napakadakilang katotohanan. Dahil sabi nga ni Martin Luther, it is the central and most important passage of the epistle and indeed the entire scripture. Bakit? Dahil dyan ay sinasagot ni Pablo ang importanteng tanong na how can a just and holy God justifies a sinner? Then Paul reveals that it is through the finished work of Christ and His perfect righteousness na pinagkakaloob niya sa mga makasalanang magtitiwala tangi lamang sa Kanya. That our salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Now, sa ating passage today, verses 27 to 31, Apostle Paul sets forth ang tatlong dakilang implications o resulta ng Ebanghelyo to those who embrace Christ for their salvation. Having spoken sa verses 21 to 26, yung glorious work of Christ for salvation of sinners, now he sets forth the results of that sa buhay ng mga mananampalataya. And we will consider the subject, the gospel implications, and we will do that under 3 headings. What are the gospel implications? First, humility. Secondly, unity. And lastly, conformity. So first of all, humility. Sinabi po sa verse 27, kaya nasan ang pagmamalaki? Ito'y hindi kasama sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya, sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Now this portion might seem a bit odd dahil ito ay nagsimula si Pablo speaking against self-glorification o yung pagmamalaki sa sarili. Since he has just spoken in great detail yung kadakilaan ng ginawa ng Diyos kay Jesucristo sa kaligtasan ng mga sinners. How God saved sinners in Christ Jesus apart from the works of the law. However, dahil naunawaan ni Apostle Paul na ang puso ng tao kahit na sa buhay ng isang mananampalataya, he understood that the heart has much pride in it. Even us, na mga mananampalataya, ay malapit sa kayabangan. That's why, sinabi ni Apostle Paul, kaya nasa ng pagmamalaki? Where is the act of self-glorifying and pride? Which Paul responds by saying, hindi ito kasama. It literally means it is shut out and completely eliminated once and for all. So sa liwanag ng pinahayag ni Pablo sa verses 21 to 28 that we could summarize with the solas of the Reformation na ang kaligtasan is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sa liwanag ng katotohanan na yan, Paul's point is that there is absolutely no room in one's salvation for boasting, since salvation is from the beginning to end work of God on behalf of totally depraved and helpless people. Walang ground or walang basis sa pagyayabang sa kaligtasan, since the final analysis before God, as one writer says, we have done all the sinning and God has done all the saving. Then Paul asked, paanong ang lahat ng kayabangan ay excluded at hindi nararapat? Sabi niya, sa pamamagitan ng anong kautusan? Or sa English, by what law? And as many commentaries suggest, ang sinasabi ni Pablo is that, by what principle? By what rule? Sa gawa ba? Sa sarili ba nating efforts? And Paul answered,
is no. No, it is an emphatic negation. Wala tayong maipagyayabang dahil ang kaligtasan ay hindi sa ating sariling effort, hindi sa ating obedience to the law. As we have seen last time, na ang batas ng Diyos ay hindi makapaglilinis ng ating kasalanan, kundi ipapakita nito kung gaano kailangan natin ng paglilinis sa ating kasalanan. It shows how much cleansing we need. It shows how deep we have fallen from God's perfect standard. Kaya hindi natin pwedeng ipagyabang ang ating sariling righteousness and obedience. But Paul said, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya or the law of faith, the principle of faith, that is to say, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus ay siyang kaparaanan upang tayo'y maligtas by faith alone in Christ. John Murray says that faith is self-renouncing, whereas works are self-congratulatory. In other words, God has not put the human race on a merit system based on keeping or not keeping the law, but on faith system or principle of faith, so that yung basis ng ating pagpapawalang sala ay sa pagtitiwala sa ginawa ni Jesus para sa mga undeserving sinners. And then in verse 28 ay pinagdiinan muli ni Pablo na ang isang makasalanan ay mapapawalang sala hindi sa kautusan kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinagdiinan ni Pablo na yung pananampalataya ang siyang natatanging instrumento para makamtan natin ang kaligtasan o yung justification. Paul says, we hold or always maintaining, that is, one justified by faith apart from the works of the law. This is apostolic teaching. This is how a person can be saved. By faith in Christ alone, apart from works of the law. Sinabi nga ni R.C. Sproul na itong single verse na ito, most clearly articulates the doctrine of justification by faith. Dahil dito, very straightforward, sinasabi ni Pablo, that God pardons sinners not through what they do for themselves, but through faith in Christ, in what Christ has done for them. And that truth ay marapat na magdulot sa atin bilang nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Ito'y marapat na magdulot sa inyo ng pagpapakumbaba. Diba? Every time we hear the gospel, it should cause us to praise God and become more and more humble and grateful person. Isa sa mga signs that you really understood and grasped the gospel is that you give praise to God. You become a humbly grateful person. Dahil nire-recognize natin that the greatest thing in the world you have, and that is salvation in Christ, has been given to you by grace. And so I ask you, dear brethren, is that true in your life? Totoo ba sa inyong buhay na tuwing napapaalalahanan ka ng ginawa ni Jesus sa iyo para sa kaligtasan, every week, you say with your heart, salamat Panginoon at niligtas mo ang makasalanang katulad ko. And that leads you to greater and greater humility. While others congratulating themselves, tulad ng sinabi ni Spurgeon, while others congratulating themselves, while others somehow boasting sa kanilang sarili na sila ay Christians, but you have sit humbly at the foot of the cross and marvel that you are saved at all. That's what you boast.
Not because there's something in you na nakita ng Panginoon kaya kanya minahal. But your boast is that I am only a sinner, saved by grace. Our boast is that oh God, I am a wretched sinner. I don't deserve anything from you. But while I am your enemy, Christ died for me. Your boast is that katulad ng sinabi ni Pablo in Galatians 6:14, but far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. But for you, dear friends, this passage ay napakalinaw. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, or obedience to the law, or sa pamamagitan ng anumang good works. But ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ang kaligtasan ay kalooban ng Diyos sa mga makasalanan sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jesus. Kaya't hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong gawa para tanggapin ng Diyos. There's nothing in you na ikinatutuwa ng Diyos para iligtas ka. Katulad ng napag-aralan natin, kung gaano ka nasasadlak sa kasalanan, kung gaano ka hindi nakaabot sa perfect standard ng Diyos. Thus, on your own, you cannot save yourself. You need to trust to the perfect and finished work of Christ for your salvation. Marahil sasabihin nyo, yun lang ang gagawin ko? Kailangan ko lang magtiwala? By faith alone in Christ lang ang kaligtasan? And the answer is yes. But I know that there's something in human heart, in your heart, na gusto nyo na meron kayong gustong gawin, gusto nyo merong patunayan sa Diyos para tanggapin niya. Wala kang dapat patunayan sa Diyos. You are dead in trespasses and sin. You are slave of sin. Even your best works ay may bahid ng kasalanan. Wala kang mapapatunayang gawa sa Diyos para tanggapin niya. But some may argue, what about yung sinabi ni James? That faith apart from works is dead. Hindi ba nagkokontra ito sa sinabi ni Pablo dito? And the simple answer to that is no. Dahil ang dinidil ni James ay yung mga nagsasabing meron silang pananampalataya, at napag-aralan natin ito. Ang dinidil ni James, yung mga nagsasabing meron silang pananampalataya, pero hindi mo nakikita sa kanilang buhay what they profess. James is arguing, kung meron kang tunay na pananampalataya, magbubunga ito ng mabuting gawa, not the other way around. Paano mo malaman na ikaw ay tunay na Kristiyano? Paano mo malaman that you are a true believer? May bunga ito sa iyong buhay. Merong good works na makikita sa iyo. But si Pablo, sa ating text, ay nilalabanan niya yung nagsasabi na sa pamamagitan ng kanilang gawa, sila ay maliligtas, at sinasabi niya na hindi yan ang kaparaanan, kundi ang ginawa lamang ni Jesus for salvation. At paano mo makakamtan yung kaligtasan na yan? Not by your own works, but by faith. And faith is what God ordained means. Faith is what God ordained to be a means, a channel by which we obtain salvation in Christ. Ang pananampalataya, as one writer says, is a singular instrument through which we receive God's gift to us in Christ Jesus. Hindi lang ito faith na alam mo lang kung sino si Jesus. Hindi lang ito faith that you merely agree to some vague ideas about Christ. No, but rather it is a complete,
commitment, a complete trust to His person and accomplished work as our Redeemer. But then, wala ka ding maipagmamalaki sa Diyos pagdating sa pananampalataya mo. Hindi mo pwedeng pagyabang, naligtas ako dahil nanampalataya ako kay Jesus. No, because even your faith ay regalo lang sa iyo ng Diyos. You are able to see ang kagandahan ni Jesus. Nung narinig mo ang gospel, you are able to see the beauty of Christ at ng kanyang ginawaan, you embrace Him and trusted in Him. Dahil kinilos ng Diyos ang buhay mo para ikaw ay magtiwala sa Kanya. For by grace, you have been saved through faith. It is not on your own doing. It is a gift of God. Truly, ang pagyayabang sa kaya nating gawin to be accepted with God is excluded. And that leads us to our next heading. Ano ang resulta ng gospel? Ang resulta ng gospel ay hindi lang pagpapakumbaba sa buhay ng mananampalataya, but also unity, pagkakaisa. In other words, the gospel of Christ is the basis of our Christian unity. Sinabi sa verses 29 to 30, ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, this portion ay napakadakilang katotohanan at malaman. Dahil dito ipapakita ni Pablo ang naging resulta ng ebanghelyo sa mga tao. Dahil sa pamamagitan ng ebanghelyo, ang mga mananampalataya, anumang lahi nila, anumang kulay ng kanilang balat, nationality at social status, sila ay nagkaroon ng pagkakaisa. Pagkakabuklod in Christ Jesus. In other words, it makes people one. Jesus, one writer says, the true biblical Christianity is a faith which transcends all nationalities, all cultural, economic, and social and racial distinctions. Practically speaking, Paul is though indirectly dealing with the issue ng racial segregation and discrimination. Ito ay ang pagdidiscriminate sa ibang tao, di ba? Dahil sa kanilang lahi o maaari ding katayuan sa buhay na hanggang sa ating panahon ay meron pa din. Though, I know, sa ating panahon, sa ating bansa, hindi masyado, but in the West, ay matindi. In fact, hindi na nga ito bago. Yung racial segregation and discrimination, hindi na ito bago. In the first century, ito ay nangyayari na between sa mga unbeliever na Hudyo at Gentile. Diba? Maraming mga Hudyo, dinidiscriminate ang mga Hentil. Tinatawag nila silang mga marurumi, Gentile dogs, people that are adulterous. Bilang resulta din, ang mga Hentil naman ay kinagagalitan ng mga Hudyo. They despise the Jews. They look at the Jews and say, "You hypocrites." But sadly, kahit na ang iba sa kanila ay naging mananampalataya, na during sa panahon na ito, hindi basta naalis yung sin of racial segregation and discrimination. And Paul deals with it sa mga epistles niya, like Book of Ephesians. But perhaps, most notably, sa Galatians, kung saan sinabi niya in Galatians 3:28 that there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus, and if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise.
Ba yung kinanta natin kanina? Sabi doon, Gentiles and Jews in Jesus' fold. Paul asked, tinanong ni Pablo, is God the God of Jews only? He not the God of Gentiles also? Which emphatically, ang sagot ni Pablo is yes. Gentiles also. Now, paanong nangyari na merong gantong pagkakabuklod sa mga tao ng Diyos kahit sila ay magkakaiba ng lahi o estado sa buhay? The answer is in the next verse that says in verse 30, yamang iisa ang Diyos na kanyang tinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, anong pinupunto dito ni Paul? Since meron lamang iisang Diyos, which the Jews firmly believe, they are monotheistic. Since there is one God who saves through one way, and that is sa pamamagitan ng faith in Christ, thus, siya ang Diyos ng lahat ng mananampalataya kay Kristo Jesus, anuman lahi nila, regardless kung sino man sila or saan sila nanggaling. Tayo ay naging isa kay Jesus. Tayo ay naging iisang pamilya kay Kristo Jesus. We have one Lord. We have one faith, one baptism. Romans 12:10 says, sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at sa Grego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat, at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sinabi din ni Pablo sa Ephesians 2, di ba, na winasak na ni Jesus yung harang na namamagitan sa atin, the barrier between ethnicities, and has made us one in Him. We are all one in Christ Jesus. Wala nang pagkakahati-hati. This is why ethnic hostility is out of step with the gospel. The ground, di ba sa cross, the ground is level at the cross. Therefore, practically speaking, everyone, bilang mga mananampalataya, everyone is to be respected. Everyone is to be loved. Everyone ay dapat nating ipanalangin. Siya man ay Hudyong Christians or hindi. Siya man ay American, Chinese na believers, etc. Whatever else it may be. Everyone is to be prayed for and cared for. Sabi nga ng isang manunulat na si Tony Merida sa kanyang commentary on Romans, the gospel is the heavy artillery or weapon that destroys the barrier between us and God. And it destroys the barrier between ethnicities. Jesus Christ unites the ethnicities by His cross work. His forgiveness enables us to forgive and love. At sinabi niya, His grace enables us to be gracist, not racist. His grace enables us to be gracious. Ibig sabihin, nagdi-dispense, nagbibigay ng pagmamahal ng habag. At nawa tayo ay lumago sa ganyang biyaya. Na dahil naintindihan natin na lahat ng mananampalataya, anuman ang lahi nila, anuman ang estado nila sa buhay, tayo ay iisa kay Kristo Jesus. May God help us bilang iglesia na wala tayong tinatanggi sa loob ng iglesia. We don't discriminate our brethren dahil they are not like us. Dahil hindi natin sila kalebel pagdating sa estado ng buhay. O hindi natin sila kalebel sa pag-iisip. We love them because they are our brothers. They are our sisters in Christ. They are like us, sinners saved by the blood of Christ. They are like us,
who are loved and saved by gracious and merciful God. And then lastly, ang resulta ng gospel ay hindi lang pagpapakumbaba sa buhay ng mananampalataya at pagkakaisa, but also conformity. Conformity saan? Sa law of God. Verse 31, kung gayon pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag namang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Now, Paul, having discussed and defended yung katuruan patungkol sa doctrine of justification, that salvation is by grace alone, through faith in Christ alone, na ang basis ng kaligtasan ay tanging sa ginawa ni Jesus, Paul anticipates and answers a logical question pagdating sa relationship ng mananampalataya sa batas ng Diyos, sa moral law of God, or the Ten Commandments, at yung relationship ng batas ng Diyos sa mananampalataya. Ang tanong ay, since tayo ay naligtas sa pamamagitan ng, since hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, ibig bang sabihin nito walang saysay ang batas ng Diyos? Since hindi tayo naligtas sa pagsunod sa batas, ibig bang sabihin nito wala nang saysay ang batas ng Diyos? Hindi na ito parte ng ating Christian life? Does this mean that the law of God counts for nothing? Ano ang naging sagot ni Pablo? He said, Do we then overthrow, meaning to render it useless or ineffective through faith? Which Paul replies, the most emphatic negative in the Greek language, certainly not. Perish the thought. Wag nawang pumasok yan sa inyong isip na ang moral na batas ng Diyos ay put away nang tayo ay naligtas at naging mananampalataya. On the contrary, sabi ni Paul, we uphold the law. Meaning, we who are Christians, continually, present tense, continually confirm, uphold, and validate the law of God by how we live. Sabi nga ng isang komentary, there's only one religion in all the world that can save man and still establish and exalt and honor the law. At anong relihiyon iyon? Christianity. All of the systems, he said, all of the systems that are based on legality, on salvation by works, dishonor the law because nobody ever kept it. And what Paul is saying here, sinasabi ni Pablo na although tayong mga mananampalataya ay hindi naligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos or law-keeping, pero nung tayo ay naligtas, hindi tayo naging lawbreakers. Or sa mga sumusuway sa batas ng Diyos. In fact, in our regeneration, ang batas ng Diyos ay naisulat sa ating mga puso. At sinasabi ni Jesus, if we love Him, we will keep His commandments. And so, bilang believers, by the power of the Holy Spirit sa ating buhay, we seek to uphold this law. We delight in obeying the law, hindi para maligtas tayong muli. Hindi para madagdagan yung security ng ating kaligtasan, but because we have already been changed by God and made right with Him, and out of love, at pasasalamat natin sa lahat ng ginawa ng Diyos for our salvation. In Christ Jesus, we seek to keep the commandments. We delight to obey the law of God
We say with psalmists, "Oh, how I love your law. It is my meditation all day." Or we say with David in Psalm 19, "The rules of the law of the Lord," the rules of the law, Lord, are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Or we say with Paul in Romans 7:22, "For I delight in the law of God in my inner being." Ito ang resulta ng Ebanghelyo. The gospel makes a sinner law-abiding. The gospel makes a lawbreaker to be obedient to his law. These brethren ang tinatawag ng mga reformers, the third use of the law. O yung uses of the law. Para madali kong matandaan, ginawa ko siyang nagsisimula lahat sa letter R. The uses of the law, it reveals sin, reflect, restrain, and reveal. First use of the law, reflect. The law of God reflects and mirrors the perfect righteousness of God. Ang batas ng Diyos ay parang salamin na ipapakita nito ang kabanalan ng Diyos at ang ating pagiging makasalanan. The law illumines the human sinfulness. Pangalawang gamit ng batas, restraint. It restrains evil. Pipigilan tayo nito sa paggawa ng kasamaan. But yung pangatlo, regarding sa ating tinatalakay, reveals. It reveals kung ano ang nakakalugod sa Diyos na marapat nating gawin. It reveals to us what is pleasing to God, acting as instrument for us to give honor to God. And so, ganito ang ating pamumuhay bilang believers. Binabaliwala ba natin ang batas ng Diyos? No. We uphold the law. We obey the law of God as our expression of our love and gratitude to God in Christ for delivering us from the condemning power of the law. In conclusion, here we see the implication of the gospel in our lives as believers. It makes us humble dahil nakita natin na hindi sa ating gawa kung bakit tayo naligtas, kundi sa biyaya ng Diyos in Christ. That's why there's no place in boasting, ang pride sa ating pagiging accepted sa Diyos. The gospel brings unity. It unites the believers. It destroys anumang racial barriers. For now, we are one family. We are one in Christ. Anuman ang lahi mo, anuman ang pinanggalingan mo, estado mo sa buhay. And lastly, the gospel makes us law-abiding, obedient to the law. And by the way of application, let me say first, since our salvation is solely by the grace of God in Christ Jesus, there's no place for boasting. Walang lugar ang pagyayabang pagdating sa ating kaligtasan. And I ask again to you brethren, ito ba ang lumilitaw sa iyong buhay? Pagpapakababa sa Panginoon, pagpapakababa sa kanyang mga salita, pagpapakumbaba towards your brethren, humility to one another in the church, dahil naunawaan mo, we are no better than others. That we are all just recipients of God's grace. There's humility in our life dahil naunawaan natin na naligtas tayo sa biyaya. Why was I made? To hear your voice. And while there's room, when thousands make a wretched choice, and rather starve than come.
Nawa, maging malakas itong sa ating buhay. Ang pagpapakababa that when even the unbelievers look sa ating buhay, they would notice na mga humble tayong mga tao ng Diyos, because we recognize na kung hindi sa biyaya ng Diyos ay tayo ay patuloy na nagdadaos-dos sa kasalanan at patungo sa kapamakan. But purihin ang Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. He saved us through Christ, and that thoughts should keep us humble. Secondly, since we become one in Christ Jesus, there is to be no discrimination. Nawa ay walang diskriminasyon sa ating iglesia. And as I have said, I know sa ating bansa, marahil hindi ganito katindi compared to other countries. But let us beware. Let us beware of that kind of attitude na hindi mo pinakikitunguhan ng maayos ang iyong kapwa mananampalataya dahil sa kanyang ethnicity, even sa kanyang katayuan niya sa buhay, na yung gusto mo lang pakitunguhan, yung mga kalebel mo sa pag-iisip, yung mga mahuhusay, yung mga mayayaman, yung mga ka-vibes natin sa loob ng iglesia, whatever it is, na nagiging barrier para hindi mo mahalin at pangalagaan ang iyong kapatid sa Panginoon sa iglesia, marapat itong iwaksi. May it never be named among us. Yung discrimination and even yung favoritisms. Let us love and care for our lowly brother and sister in Christ. Let us love and care for the uneducated one. Ang ating mga kapatid na kapos sa buhay, ang ating mga kapatid na mahihirap, whoever he is or she is. We love them and care for them dahil sila ay kapatid natin sa Panginoon. Ipamalas natin patuloy ang ating pagkakaisa bilang iglesia, that when the outsiders look at our fellowship, they will be amazed. They will be amazed dahil nakikita nila ang pagmamahalan at pagkakaisa kahit na magkakaiba tayo ng pinanggalingan. Kahit magkakaiba tayo ng background and even personality. They as it were, they have the taste of heaven. Because in heaven, ang mga tao doon ay galing sa iba't ibang lahi, galing sa iba't ibang bansa. May it not be na that there is discrimination and favoritism in our church. But lastly, since we are saved by grace, let us keep His commandments for His glory and for our good. Sundin natin ang batas ng Diyos, ang moral na batas ng Diyos, hindi paraan sa kaligtasan, but dahil sa dakilang ginawa ng Diyos sa atin. And as I have said, out of love and gratitude for all God has done, let us keep the law. If we love Christ, let us keep His commandments. At nabubuhay tayo sa panahon kung saan talamak yung katuruan na hyper grace. That basically, sinasabi nila, hindi natin dapat sundin ang moral na batas ng Diyos. It's all grace, grace, grace. Bilang resulta ang ganyang katuruan, madaming nagsasabing sila ay mananampalataya, pero ang buhay nila ay paggawa ng samot-saring kasalanan. It leads to loose living. In fact, merong isang sikat na preacher kung saan nagtuturo ng ganyan ng hyper grace theology. And you know, ang naging ending ng kanyang buhay? He committed adultery and sexual immorality. Command ba ng Diyos na huwag kang mangalin niya? Thou shalt not commit
adultery? Nag-a-apply pa din sa atin ba yan sa ating panahon? Yes. Yes, and all the moral law of God. Like keeping the Sabbath holy. At tayo bilang mga taong binago ng Diyos, binigyan ng pusong sumusunod sa utos ng Diyos, let's keep the commandments of God. And may the Lord help us in keeping it. And for you, my friends, do not let your self-righteousness keep you out of salvation in Christ Jesus. Huwag mong hayaan ang iyong sariling katuwiran ang humadlang sa iyo sa kaligtasan. Huwag mong isipin na dahil sa iyong sariling katuwiran at gawa ay ito ang paraan para ikaw ay maligtas. Rather, tignan mo ang iyong sarili at kilalanin mo na ikaw ay makasalanan, a hell-deserving sinner. Acknowledge na wala kang magagawa sa iyong sarili upang tanggapin ng Diyos at malinis sa lahat ng iyong kasalanan. Say with tax collector, Lord, have mercy on me, a sinner. Forsake all your self-reliance, all your self-righteousness and pride, then go to Christ. Go to Christ sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Go to Him who can alone save you and cleanse you from all your sin. Let's pray. Our gracious and Heavenly Father, thank you for reminding us kung ano po ang implication ng gospel na aming pinanghawakan at pinanampalatayanan. Lord, help us to be obedient to your law, humble, and loving people of God, knowing, Lord, na ang aming mga kapatid na narito or even sa mga ibang bansang kapatid namin ay mga tao nyo rin at minahal nyo rin at nadanak din ang dugo ni Jesus para sa kanilang kaligtasan. O Lord, thank you for reminding us that though we are saved by grace alone, through faith alone in Christ, though we are not saved sa pamamagitan ng law-keeping, and yet, Lord, we as believers, we uphold the law. The moral law of God, we obey it, we delight in it, not as a means of salvation, but out of our love and gratitude for all that you have done, we delight in obeying it. Help us, Father, to keep the commandments, to keep your commandments for your glory and for our good. In Christ's name, Amen.